mapagkumbaba, mahaba ang pasensya, malaki ang perseverance. Pag yan po ay when they are pushed against the wall, ay ako hindi ko alam kung what they are capable of, because remember, violence begets violence, at kung masyado nang inaapi, sobra na. Sir Jay, may ibabahagi lang ako na may natanggap tayong balita dito na ito nagsimula ng paghuhugas kamay ng gobyernong to. Sabi kasi ni Abalos Los, dininay niya na mayroon daw kinalaman ang Malacanang. And I will quote, sabi niya, "I give autonomy to the police if they feel there is adequate intelligence report because they know better than me. If they feel there is adequate intelligence report, so be it. If they feel they need to serve it now or tomorrow, so be it." Ngayon na lang siya nagsasabi ng ganyan. Tandaan mo nung humarap sa Senado, yung yabang ni Abalos Niwi, no? Sinasabi niya ganito, ganyan, talagang with full emphasis, kaya hindi niya, wag niyang sabihin maghuhugas kamay siya. Ito ay may imprimatur niya at may imprimatur ng presidente ng Pilipinas, no? Si Bongbong Marcos. Hindi pwedeng wala dahil for more than 48 hours, walang matinong statement ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, no? Kaya nga sabi ko nga, as of 2 days ago, sinabi ko na nawalan na ako ng katiting man lang na respeto at pagkilala sa kanya bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala na to isang pagkakataon ito na saan ka nakakita ng presidente na parang baliwala sa kanya. Bakit? Kasi sila mismo ang may pakanan nito, no? Hindi na kalabisan sabihin na sila may pakanan nito. Alinaw-linaw eh. Why do you have to import policemen from other regions when this can be when the service of warrant can be done by a group of 8 or even 21 policemen? Pangalawa, wala nga silang legal basis. Yung alias warrant nila, hindi nga kay Kibuloy nakapangalan eh. Sir Jay? Oo. Sir Jay, tanggap lang muna tayo ng update mula kay Brenda Manalo. Yes, Partner Jay, dito tayo ngayon mismo sa loob ng Emerald Gate, ng main gate ng Kingdom of Jesus Christ, at kung saan nag-stand off ang pwersa ng kapulisan at ang mga KOJC missionary. Ginagamitan na ng mga pamalo ng mga pulis itong mga KOJC missionary. They are flying force na, Partner J, Partner Nina, ang ating ministro dito sa sound system. Patuloy ang pakikiusap sa mga pulis na huwag manakit, pero they are using their yung bunal nila, pamalo nila na nakahoy. Pero ang mga KOJC members, missionary workers, ay unarmed. With their bare hands, they are just raising their hands. Pero ang mga pulis patuloy ang pamamalo. Meron silang protective gear. Meron silang napakatigas na shield. Meron silang helmet. Tapos, pinapakitabang sila ng ating ministro na kung pwede, huwag na silang kumabante. Kasi, yun nga, gaya naririnig niya sa background, this is a private property. Pero they are, 1,000 here, sila dito, nakapwesto dito sa may bandang cathedral, facing the highway, yung a few meters mula doon sa ating pinaka-main gate. And ang mga nakaharap sa kanila, mga kabataan, mga babae, mga vulnerable, mga young people natin, mga workers, mga leaders, coordinators. And hindi natin maintindihan ano ang gusto nila, bakit sila umaabante. Ang lang kasi, property natin to, pero wala. Hindi natin ng space. Kasi ito na lang yung space. Na kung saan, we can pwede move. Kasi ang dami nila, yung ating
place dito sa may katedral, puro mga pulis ang nakalagay. Tapos dito na lang tayo nakakaroon aran sa ating may gate. Pero yun nga, nagkaroon dito ng commotion at nakita ko mismo ng akong mga mata kung paano pinapalo ng mga malalaking mga lalaki na to ng mga pulis ang ating mga kabataan. At kanina nga merong isang babae na yung people ang humahabulbol kasi because of the burst of emotion, tatanungin ko lang siya. Natamaan ka ba? Anong naramdaman mo? Nakaharap ba yung mga pulis? Nandun ka sa harap ng mga pulis? Mga lalaki, inaano nila. Pinatalo. Nakita mo pinalo sila? Ilang taon ka na? Mga babae. Naipit yung mga babae. 17 years old. Ito yung mga yung people natin umiiyak. Mahagulgul siya kasi sabi niya nakita niya pinapalo yung mga kaigsono natin mga lalaki na mga young people din. We are appealing to them kasi mga kayo talaga nakatira dito. Compound natin pero dito tayo ino-oppress na haras and hindi lang ito after nito ang trauma sinabi nung babae na kausap ko 17 years old sa minor pero ang mga kaharap nila mga pulis hindi natin sila ginagamit na gaya na kanila allegation na human shield. No, they are living in here. This is our domicile. Ngayon, nandito tayo. Wala silang pakialam kung nandito tayo sa loob. Ngayon, sila ang slaver, sila ang dahil dito. Pero they are applying force. Dito, may dinala naman dito sa banda namin na malalaki, young people na isa sa mga napalo. They are applying force na. Brenda? Yes, Father Jade. Oo, Brenda, kanina kasi may nakita din tayo na pinusasan, hinuli, inaresto ng mga kapulisan. Pwede mo bang lapitan sila? May idea ka ba kung ilan yung mga nakuha na aresto ng mga kapulisan na kanina nakita natin at mukhang mga minor de edad pa yun o mga binata ba? Binatilyo na hinuli nito